Wala pa siya. Kailangan kong gisingin na babaeng yan. Good morning, Auntie Jade. Nalinis ko na po ang entrance hall at mga bintana. Gigisingin ko na po si Sir Daming, sir. Bakit mukhang masaya yata siya ngayong umaga? Good morning, Sir Daming, sir. Oh, maaga ka yatang nagising. Paano ako makakatulog? Tungkol nga pala sa sinabi mo kagabi, nagdesisyon na ako. Pumapayag na ako sa gusto mo. Sa loob ng 2 buwan, gagawin ko ang makakaya ko. Pangako yon. Uy! Uy! Narinig mo ba sinabi ko? Tao, Misa! Bakit ka ba sumisigaw? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Bakit ka namumula? Hindi ako namumula, no? O sige, magpapalit na ako ng damit. Yes! Yes! Talaga? Kailan pa yun nangyari? Mga 3 araw na. Kaya naman pala. Malay mo, baka naman limitado rin ang pag-date nilang dalawa. At yung iniisip nilang 2 buwan, parang kalokohan yun. Tama ka nga, binantaan na naman ako ni Azzy kanina. Huwag ko na daw guguluhin si Sanchay. Parang girlfriend niya na si Sanchay. Subukan ko daw lumapit sa kanya, babaon niya ako sa lupa. Baka naman niloloko ka lang niya. Alam mo, Xiaoyu, sa school ngayon si Sanchay, marami nang nakikipagkaibigan. Lahat nga mabait na sa kanya, kapag kaharap lang siya. Alam ko hindi siya masaya. Hindi naman talaga sila bagay. Lalo na kung nakita ko silang kumakain sa cafeteria. Nakakapagtaka talaga. Sabi ko nga kay Sanchay, pag-aralan niya ang damdamin niya. Malaki talagang pagkakaiba nilang dalawa ni Dao Mingse sa totoong buhay. Kapag hindi nila naagapan ang kanilang problema, mas marami pa silang problema nga harapin. Tama ka dyan. Mali nga makipag-boyfriend siya doon. Siguro kung sa akin lang, siguradong wala siyang problemang ganyan. Dahil wala namang naghahabol at nagkakagusto sa'yo. Xiaoyu, ano kaya kung tulungan mo ako? Pag-breakin kaya natin sila. Pag-iwalayin natin sila pagkatapos ng 2 buwan. Shingha, hindi maganda yung iniisip mo. Alam mo namang kaibigan natin si Sanchay. Kailangan natin siyang suportahan ano man ang mangyari. Kahit na alam kong may gusto ka kay Sanchay. Pag mahal mo ang isang tao, kailangan mo siyang damayan. Pag mahal mo, dadamayan mo siya. Apektado ako. Sanchay, kumusta? Ako ito. Magkasama kayong dalaw ni Dao Mingse? Sinabi na sa akin ni Shingha. Oo, nandito siya. Huwag kang susuko, Sanchay. Subukan mo. Alam kong kaya mo yan. Isa pa, sa simula naman, alam na natin yan. Hindi mo siya dapat sundin para lang matahimik siya. Kailangan niyong magkaintindihan. Kailangan din naman niyang mag-adjust. Anong gagawin? Alam ko na. Siya nga pala, sa linggo, mag-date kami ng boyfriend ko. Ba't di kayo sumama ni Dao Mingse? Oo, para naman double date tayo. Huwag ka mag-alala. Date yun ang pangkaraniwang mag-boyfriend. Xiaoyu, O sige, huwag ka mag-alala. Ano ba Titignan ko ginagawa kung mo? anong magagawa ko. O, tigilan sige mo na na. ang pakikipag-usap sa O, kanya. magkita na lang tayo sa linggo, alas 10 Ano ng ba? umaga. Tigilan mo Okay, na yan. ingat. Bye-bye. Uy. Sige, tandaan mo yan, ha? Okay lang. Si Sanchay. Kailan pa? Sa tingin ko, excited lang siya. Mali lang ang inyong akala. Unang kita ko palang halatang hindi siya masaya. Hindi mo ba nakikita? Parang may alinlangan sa mata niya. Pag nakikipag-usap siya sa'yo, minsan lang siya tumingin. Kulang ka sa diskarte. Pagkatapos ng 2 buwan, humanda ka na magpaalam. Baka nga hindi kayo umabot ng 2 buwan yan. Alam ko na.
Naiingit lang kayo sa akin. Inggitin mo mukha mo dyan. Tandaan mo, mabilis lang ang 2 buwan. Tapos na bago mo malaman. Kapag nagpabaya ka, dumating ang time na yon, walang ibang makakatulong Tumigil. sa'yo. Ano yun? May sasabihin ako. Ano yun? Kasi... mag-date tayong dalawa. Pwede bang sa linggo tayo lumabas? Okay. Wala naman ako ibang gagawin. Sige, oo. Ay, salamat. Sa wakas, magdi-date na rin kayo. Tumigil ka nga dyan. Nabobore na rin ako, kaya naman... Yeah, right. Huwag ka na magpanggap, no? Halata namang masaya ka eh. Natatandaan mo si Xiaoyo? Xiaoyo? Oh, bakit? Yung maliit tapos maganda yung mata. Cute siya, Sanchay. Siya na nga. May bago siyang boyfriend at gusto sana niyang makipag-double date sa atin. Ha? Double date? Magkikita tayo sa amusement park alas 10 ng umaga. Hindi ba nakakailang yun? Date lang naman yun ng mga katulad namin. Sana makapag-adjust ka rin sa mga kinasanayan ko lang. Sanchay, college ka na. Hindi ka na high school ngayon. Simen, walang masama doon. Kahit na ba double date pa yan, ito ang unang pagkakataong nag-iaya si Sanchay. Pumayag ka na. Bakit ako sasama sa mga taong hindi ko kilala? At bakit ako mag-a-adjust sa mga nakasanayan mo? Walang kwenta ang date na yan. Kalimutan mo na. Paano mo nasabing walang kwenta? Bakit pa hindi mo muna subukan? Wala namang masama ah. Dahil ayokong subukan. Sa ugali niyang yan, mas mabuti pang hindi na lamang siya pumunta. Pero hindi pwede. Pinag-usapan na namin yan. Dapat mong maunawaang yan ang normal ni Ase. Siyang tipo ng taong walang alam sa pagsasakripisyo. Wala talaga, Sanchay. Hindi ko siya yayayaang mag-date ulit. Manigas siya mag-isa. Ano ba klaseng relasyon ito? Bahala ka na! Sanchay! Xiaoyo, Kanina ka pa ba? hindi, kararating ko lang. Boyfriend ko si Chingsa. Hi, ako si Sanchay. Alam ko, ikaw nga madalas na ikwento sa akin. Nakakapagtaka. Napakagwapo naman niya. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ang tipo niya ang type ni Xiaoyo sa lalaki. Sanchay, nasan ang boyfriend mo? Sorry, hindi siya makakarating. Ay, ganun. Hindi makakarating si Daoming Sa. Sinabi ko nga sa kanya, kaya lang talaga hindi siya makakarating. Okay lang yun. Tayong 3 nga lang. Naku, wag na. Kayong 2 na lang. Nagpunta lang ako para sabihin yon. Sige, mauna na ako sa inyo. Sandali, Sanchay. Sumama ka na lang. Okay lang, sige na. Sandali! Dami, sir. Sorry Medyo traffic ako na late. Ang tagal nating hindi nagkita. Sanchay, ipakilala mo naman ako. Siya si Xiaoyo. Nakilala mo na siya noon. At siya naman ang boyfriend ni Xiaoyo. Chongchun, kinagagala kita makilala bro. Ganon din ako. Siya nga pala si Tommy, sir. Boyfriend mo? Parang gano'n na nga. Total, kompleto na tayo. Pumasok na tayo. Kumain muna tayo. Medyo nagugutom na ako. Oo, sige. Sabi mo hindi ka pupunta. Nakakagulat ka naman. Tigilan mo na ako. Next time, hindi na talaga. Wala nang next time. Alam mo, nakakatuwa ka. Sabi mo hindi ka pupunta pero ngayon magkasama tayong dalawa. Mang-asar ka pa, babatuhan kita. Subukan mo lang. Halika, bili tayo nito. Oo, sige. Daoming, sa gusto mo ng sausage? Sige, hindi pa ako nakakatikim niyan. Ha? Hindi ka ba nakakatikim ng sausage? Talaga ang dami nagbebenta sa paligid niyan ha. Tingin ko isa yun sa mga anak mayaman. Ano mo kinakain sa bahay niyo? Pagkain gawa sa ginto o gawa sa perlas? Oo, pearl powder. At saka gold cuisine. May problema ba? Tama na nga yung biroan nyo. Umorder na tayo. Pakibigyan nga kami ng 4 na sausage. Teka. 4 na mais. Magkano lahat?
$320 po lahat, sir. Okay. Oy, teka. Ako na magbabayad. Sagot ko na to, bro. Total, ito naman pinakaunang sausage na matitikman mo, di ba? Sige, next time ka na lang. Ano height mo, bro? 183 centimeters. 183 cm? Siguro basketball player ka, no? Hindi. Hindi ba? Bagay, okay lang yan. Marami nga akong kakilala dyan matatangkad pero wala namang hilig sa sports. Sayang yung height. Tama na yan, Jun, Biro sir. lang. Ang totoo niyan, magaling siya. Ayaw nga lang niyang pagpawisan. Talaga? Ama, ngayon lang nakakita ng lalaking ayaw pagpawisan, ha? Kung gano'n, hindi ka komportable sa panahon. Dapat pala nagdala tayo ng aircon, no? Para hindi siya pagpawisan. Hirap ka na ba, bro? Kumain na tayo. Sige na. Oo nga. Ano bang hinihintay natin? Hindi lalapit sa bibig natin yan. Subukan yung sausage na to. Talagang masarap. Shaolin Shu, ano sa tingin mong lasa? Daming, sir. Damiso? Pasensya ka na, ang hirap tandaan na pangalan mo. Ano masasabi mo sa lasa ng sausage? Karni ba ito ng baboy? Hindi mo nakita yung signboard? Alam mo nakasulat doon, fish sausages. Huwag mo sabihin hindi ka ba nakakatikim ng swordfish buong buhay mo. Sa tingin mo ba hindi pa ako nakakatikim nun? Halika na, mag-rides na tayo. Oo nga, tayo na. Halika na. Tumayo ka na dyan. Pero di ba ako tapos kumain? Mamaya na lang tayo kumain. Magkakasama tayo, di ba? Ang mabuti pa, maghiwalay muna tayo. Sige. Sige. Babalik na lang kami pagkatapos ng 2 oras, ha? Oo, sige. Okay? Bye-bye. Alisa kami. Sige lang, Sige, bye-bye. bro. Bye-bye. Nakakatawa si Xiaoyo at saka yung boyfriend niya, no? Ganito ba mag-date ang katulad nyo? Ang sakit mo naman magsalita. Ano ba klaseng tao yung boyfriend niya? Napakayabang. Kundi dahil sa'yo, nasa pako na siya. Sige na, huwag ka na magalit. Ang akala ko rin naman mabait ang mapipiling boyfriend ni Xiaoyo. Hindi ko rin naman inaasahan ito. Kung gusto mo, wag na tayong sumama. Hindi, wag na. Wala na tayong magagawa. I'm a man with sense. Hindi ako mapipikon sa kanya. Isa pa kung aalis tayo, paano si Xiaoyu? Pero kasi, Relax ka lang. Hindi ko siya susuntukin. Kahit galit na ako, hindi ko siya papatulan. Kaya huwag ka mag-alala. kung ganun, mag-rides na tayo. Hoy, ngumiti ka naman. Bakit ba nakasimangot ka? Hoy, sige na, ngumiti ka. Ano ka ba? Ito na yung unang date natin. Ngiti na. Ang gwapo! Hindi na nga. Lula-lula ako dun sa huli natin Ako nga, sinakyan. umikot paligid ko. Oh, nandiyan na pala kayong dalawa. Hi. Nasakyan niyo ba lahat? Ha? Sa pirate ship Ay. kami sumakay tapos sa roller coaster. Nakakatakot talaga. Sumakit din pala kayo doon. Oo. Oh, nag-enjoy ka? Okay lang naman. Mabuti Teka, naman. gusto niyo ba bumili ng maiinom? Sige. Talaga? Sige, ako nang bibili. Oh, hindi na bro. Ako nang bahala. Sigurado akong credit card sa laman ng wallet mo. Ang vending machine, bariya ang kailangan at marami ako noon. Sige, ako nang bibili. Pupunta lang ako CR. Sanchay, pasensya ka na sa boyfriend ko ah. Hindi naging maganda ang date natin. Alam mo na magkaklase kami noon, hindi naman talaga siya dating ganyan. Kung tutuusin, napansin ko ngang napakalaki talaga ng ipinagbago niya. Pero hindi niya sinasadya yung kanina. Siguro,
Hindi lang niya alam kung paano makipag-usap sa mga taong mayayamang tulad ni Dao Mingse. Oo, baka ganun nga. Hindi marunong makipag-usap. Naghanap lang siya ng away. Tingin ko hindi bagay ang katulad niya kay Xiaoyu. Xiaoyu, pupunta ako sa washroom ha. Gusto mo sumama? Sige. Hoy, long time no see! May kita ko dyan. Hinay lang. Naglalapin lang. Ginagawa namin sa'yo lagi. May kasama ako. 1, 2, 3, 4. Alam mo, nauuhaw na ako. Ako rin ang pahing isa. Ay, balik mo sa akin Isa yan. lang. Salamat ha. O sige na nga, sinyo na yan. Alam mo, mas lalo kang gumwapo ngayon. Oo nga. Gwapo niya. Uy, ano ba? Damiso. Kaibigan mo ba siya? Wow, ang gwapo niya. Suplado nga lang. Ganyan talaga yan, tahimik. O paano? Sige, una na ako. O sige, bye-bye. mo ako ha. Tawag na lang ako. Bye. Bye-bye. Bro! Ano sa palagay mo? Maganda ba yung dalawang chicks? Nakilala ko yung mga yun sa party. Kasama ko yung dalawang yun mamayang gabi. Gusto mo sumama? Total, gwapo ka naman. Kaya mo pasagutin yung isa sa mga yun. Anong ibig mo sabihin? Ano ka ba naman? Ang mga lalaki kailangan magpakasaya. Tulad ko, hindi ko sineseryoso mga tulad ni Xiaoyu. Marami pa mga babae mas maganda sa kanya. Kapag madalas kayo magkasama ni Sanchay, huwag mo sabihin hindi ka rin naghahanap ng iba. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. Maming ka na. Halata namang hindi ka stick-to-one na lalaki. Bukod sa iyong girlfriend, maraming ka pa ibang chicks sa iyong tabi. Kilala mo bang kausap mo? Sino? Ang child si Dao Mingse? Okay ka lang ba? Dao Mingse, bakit mo siya sinuntok? Pinaikli niya pasensya ko! Kung ganyang klaseng lalaki makakadate nyo, susuntukin ka pa rin. At Xiaoyu, next time humanap ka naman ng boyfriend. Dao Mingse! Ano ba problema niya? Nilagay ko lang naman yung kamay ko sa balikat niya tapos bigla na niya ako sinuntok. Para siyang walang pinag-aralan. Sinabi ko lang naman maswerte siya dahil girlfriend ka niya. Tapos bigla na ako sinuntok? Ano pumasok sa utak niya? Anak mayamang baliw! Sorry na nga. Ako na ang nanghihingi ng pasensya. Si Dao Mingse ang tipo ng tao Ayaw mo na... na marinig yan! Ikaw ang girlfriend niya kaya syempre kakampihan mo siya. Teka muna, saan ka pupunta? Wala ka na doon. Huwag kang umasang babalik ako. Xiaoyu, pasensya na ha. Alam ko namang hindi malulutas ang problema sa paghingi ko ng sorry. Pasensya na talaga. Okay lang, Sanchay. Ako nga ang dapat sisihin dahil ideya ko ang lahat ng ito. Ano kasi? Siguro may ginawa nga kaninang mali si Chungso. Di naman siya siguro susuntokin ni Dao Mingse kung walang dahilan. Huwag mong sabihin yan. Pasensya na talaga sa nangyari. Oh, Xiaoyu, nandyan ka na pala. Nabilang ko na nga pala mga cake at na-check ko na rin ang kaha. Oh, ayan. Sige, mauna na ako sa'yo. Bye-bye. Bye-bye. Your call will be transferred to a voicemail box. Please leave your message after the beep. Hi, this is Chong Se. I don't have a signal right now. Just leave your message. Thanks. Bye-bye. Hello? Chungse? Si Xiaoyu to. Galit ka pa rin ba? Pasensya ka na ah. Please, huwag mo naman akong iwasan. Huwag mo kalimutan tawagan ako. Bye-bye. Dao Mingse! Bakit ba? Gusto ko mag-sorry ka! Kanino? Eh di sa boyfriend ni Xiaoyu. Bakit ako hihingi ng sorry sa kanya? Ano bang ugali meron ka? Sinuntok mo siya, bigla kang umalis. Hindi ka dapat tumingin ng sorry? At bakit naman ako hihingi ng sorry sa mukhang tuko na yon? Hindi ba ako nababaliw? Manigas siya. Bakit ba napakapangit ang ugali mo? Nangako ka sa akin hindi mo siya susuntukin pero ginawa mo. Ayokong pag-usapan yan. Ano ka ba? Alam ko rin naman may kayabangan siya.
Natuwa ako dahil sinuntok mo ang kumag na yun, pero hindi yun ang punto, Tao Mingse. Sinuntok mo siya at ikaw nagkamali. Binigyan mo na malaking problema sa Xiaoyu. Makipag-break siya. Mas maganda yon. Pumasok ka sa problema pagkatapos wala kang pakialam, tinawag mo pa siyang tuko. Mas masahal ko pa sa kanya ngayon, para kang uod sa imburnal. Kung ayaw mo mag-sorry, diwag. Bahala ka, hindi mo kasi naintindihan. Hindi pumasok si Chungsi sa school ngayon. Tinawagan mo na ba siya? Laging naka-off ang cellphone niya. Sanchay, ano bang mukha yan? Okay lang ako. Alam mo, naisip ko, hindi ba ang sabi ni Chungse, dahil boyfriend mo daw si Dao Mingse, syempre palagi mo siyang kakampihan kahit siya yung nagkamali. Tingin ko ako gumagawa nun. Pikit mata ako sa totoong nangyayari. Hindi ba tama ako, Sanchay? Xiaoyu, kasalanan niyo ni Tao Mingse. Sorry. Kung dahil lang dito masisira ang pagkakaibigan natin, makikipag-break na lang ako sa kanya. Kaya, Sanchay, huwag mo sisihin si Dao Mingse. Xiaoyu, alam mo Sanchay, kasi... kasalanan ko lahat. Kung tutuusin, napakabait ni Dao Mingse. Tulad na lang ng double date natin. Ang sabi niya, hindi siya makakarating. Pero nagpakita pa rin siya. Diba sabi mo, sana di na siya nagpunta? Kasi problema lang dala niya. Hindi na, huwag mo na lang banggitin yun. Siya nga pala, Sanchay. Kailangan ko nang bumalik sa bake shop. Ikaw? Ano pa, di babalik sa pagiging katulong? O sige, halika na. Ayoko na sanang bumalik dun. O paano? Sa bahay niyo, sa bahay ko? Ano ba? Ang bilis mo naman. Marami kasi ipapakita sa'yo at mag-enjoy ka. Bakit ba masyado ka nagmamadali? Sigurado ka bang wala kang girlfriend ngayon? Dahil kung meron man, sabihin mo agad dahil hindi ako sasama sa'yo. Kung mag-alala, break na kami. Siguradong break na kayo? Oo, ang babaeng yun kasi boring kasama. Gusto niya, pupunta kami ng library, magro-rollerblades o kaya naman magbabike. Noong una, nag-enjoy ako kasama siya pero hindi naman yun ang gusto ko talaga. Mukhang inosente at walang alam sa mundo. Ha? Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Pero pamilyar yung mukha niya sa akin, baka schoolmate ko yan. Ito. Ano ba talaga nangyari? Pasensya ka na. Masyado lang ako nabigla sa pangyayari. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Dahil ba sa boyfriend mo? Balita ako, hindi rin naging maganda ang double date niya. Nakita ko siya kaninang may kasamang ibang babae. Narinig ko sabi niya, boring daw talaga akong kasama. Alam mo nung makita niya ako, itinanggi niyang kilala niya ako. Ginawa niya yun? Itinanggi niyang girlfriend ka niya? Wala pala siyang kwenta. Wala pa akong nakarelasyong iba. Siya ang kauna-unahang boyfriend ko. Alam ko hindi naman ako ganun kaganda. Pero yung kasama niya kanina, talagang napakaganda. Hindi mo siya may kukumpara sa iba. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo dapat minamaliit ang sarili mo. Huwag kang magsasalita ng hindi mo siya may kukumpara sa iba. Kailangan sabihin mong ganito ko at ganyan. Sige, ganito na lang. Sabihin mong hindi ako magpapatalo sa kanila. Mas maganda ako sa ibang babae. Maraming manliligaw sa akin at maghahabol. May tiwala ako sa sarili ko at walang makakabago nito. Yun ang dapat mong sabihin. Halika na. Ipapakita lang natin sa kanyang hinahanap niya. Hindi na kailangan. Halika na. Huwag na lang, Shimin. Tayo na. Saan kaya nagpunta si Xiaoyu? Hindi naman sa bake shop. Tumawag ako sa kanila. Hindi mo naman kasi kagad sinabi sa akin ang tungkol sa kanya. Paano? Inisip mo kaagad ako mali. Ewan ko sa'yo. Teka, Tao Mingse, bakit pa talaga magkasama sila ngayong dalawa? Hindi ba playboy ang kaibigan mong yan? Malungkot ngayon si Xiaoyu tapos sinasamantala niya naman. Sancha, hindi type ni si Mena katulad niya. Sigurado ka ba? Mga modelo at agresibong babae ang type ng kaibigan ko. Pero kasi playboy ang kaibigan mo, boss nga pag pinaldahan baka patulan niya. Teka! Bakit ka ba ganyan magsalita? Iniisip mo ang iba, paano tayong dalawa? Anong tayong dalawa? Ang napagkasunduan natin. Hindi ba yun mahalaga? Alam mo ba, sandali lang ang 2 buwan?
Alam ko yun. Para yung granada na tinanggalan ng safety pin. Bibilang ka ng ilang segundo lang. Pagkatapos ng boom. Bakit ba lahat ginagawa mong biro? Teka, Dawing Sir. Hindi ba nakakatawa ang aking sinabi? Alam mo ba kung gaano ako kinabahan? Yung deadline natin. Lumilipas ang araw. Papalapit na papalapit. Para bang palagi na lang mayroong mali. Kahit na madalas mo akong pinakikibagayan sa school. At ganun din ako sa'yo. Pero parang may mali pa rin. Minsan nga iniisip ko, wag na lang natin pahirapan ang ating sarili. Dawing Sir. Kalimutan mo na. Nakakaya itong ginagawa ko. Dawing Sir, noon ko pa gustong sabihin ito. Maraming salamat. Shimen, Hmm? huwag na lang natin gawin to. Umalis na lang tayo dito. Natatakot ako. Ayoko siyang makita. Pababayaan mo na lang? Siya ang una mong boyfriend at sinaktan ka niya ng ganun na lang. Isa pa, alam mo, hindi ka lang naman niya niloko. Pinagsalitaan ka rin niya. At itinangging girlfriend niya. Okay lang ba yun sa'yo? Siyempre masama ang loob ko. At nagagalit ako sa sarili ko dahil minahal ko siya. Minahal ko ang isang walang kwentang lalaki. Tama ka. Tayo na. Dahil kung hindi, habang buhay mong dadali ng galit na yan. Tuturuan natin ang leksyon ng lalaking yun. Tapos kalimutan mo na. At humanap ka ng nararapat sa'yo. Okay? Oo, ayaw mo maniwala? Wala ka naman sinasabi, di ba? Oo, bahala ka. Tapos ano sinabi? Oo, ano ka? Anong oras ko may tingin? Nakita mo na ba sila? Hindi naman ganun yun. Ayun sila. Hi, She-Man! Hi, Shimen! Na, Oh, hi. Matagal din tayo Alam mo hindi ba? nakita. Okay lang. halos gabi-gabi nandito kami. Baka sakaling makita ka namin. Medyo busy lang ako lately. Kaya hindi ako nakakapunta rito. Natatandaan mo ba si Linda? Ah, oo. Natatandaan ko siya. Nandun lang kaming tatlo. Puntahan mo kami kung free ka na. Sa banda roon? Okay. Hintayin niyo lang ako doon. Meron lang akong gagawin. O sige, promise yan ha. Oo, promise yan. Bye! Bye! Nag-enjoy ka ba? Hindi ba si She-Man yun? Sino siya? Kilala mo ba siya? Hindi mo siya kilala? Kilala siya dito sa pub. Alam mo, talagang napakagwapo niya at mayaman. Maraming babaeng naghahabol sa kanya. Boring. At alam mo, sa Yingde University, isa siya sa mga F4. At saka bukod sa kanya, nandun din si Dao Mingzi, si Wasilay Teka. at... Sinabo mo bang si Dao Mingsu, member ng F4? Oo, pero hindi ko siya kilala. Hindi siya nagpupunta dito sa pub. Hi. Hi, Shinan. Napakaganda mo. Salamat. Boyfriend mo ba ang kasama mo? Naku, hindi ko pa siya boyfriend. Neja? Mabuti naman. Alam mo, hindi ka bagay sa kanya. Ano ba gusto mo palabasin? Ikaw ba si Meja? Kung papipiliin ka na magiging boyfriend, siya ba o ako ang pipiliin mo? Aba, syempre ikaw. Ano to, lokohan? Hindi ka namin siya. Bitiwan mo nga ako. Ano bang ginagawa mo? Pwede ba nakipag-date na ako sa'yo, no? Kaya bakit ako sasama? Bumalik ka na nga sa boring mong girlfriend. May girlfriend ka pala. Sir? Shimen? Anong ginagawa mo dito? Dumaan lang ako para malaman kung okay ka na. Ano, pagkatapos ba nung nangyari kagabi, nakatulog ka ba? Oo naman, salamat.
Gusto mo ba ng cake? Libre kita. Talaga? Oo. Sige, pumili ka na. Alam kong naabala kita kahapon. Pasensya ka na ha. Nakakahiya nga dahil sa manlulokong yun, pati tuloy kayo, nag-alala para sa akin. Ang totoo niyan, dapat magpasalamat din ako kay Domingsa. Kung hindi pa nalaman ni Domingsa ang kalokohan niya, hanggang ngayon niloloko pa rin niya ako. Kaya yun, nadami pa tuloy yung dalawa. Okay na ba silang dalawa? Kailan ba naman naging okay yung dalawang yun? Simula naman ganun na sila. Pwede bang ito na lang? Ah, sige. Teka, may alam ka ba tungkol doon sa usapan nila? Oo, meron. Hindi ba ang usapan nila kapag hindi sila nagkasundo sa loob ng 2 buwan, magbe-break na lang sila. Kaya naman naisip ko yung double date namin yun. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari. Ganun ba? Tayong kinakabahan para sa kanila. Alam mo, sandali lang naman ang 2 buwan. Pero kasi sila, hindi nila alam ang gawain ng mag-boyfriend. Xiaoyu, pwede bang humingi ng favor? Aba, oo naman. Mag-date tayo. Bukas alas 10. Si Shimen, nakita niyo ba siya? Di namin alam. Sabi niya kanina meron daw siyang gagawin. May bago daw siyang prospect. Bagong prospect? Hindi yun po pwede. Domingse, baka kung anong mangyari, kailangan mo akong tulungan. Uy, kailan kayo nagkabalikan? Di namin alam ah. Lay, mukhang may lumagpas na namang balita sa atin ah. Ano nga bang sinasabi mo? Oo nga pala. Si Shimen yung playboy niyong kaibigan. Niyaya niya si Xiaoyu makipag-date sa kanya. Pero kasi kabe-break pa lang niya. Paano kung madala siya sa bola ni Shimen? Sigurado masasaktan ulit siya. Sige na naman, please. Eh? Bigla yatang nagbago ang taste niya. Sansay, ang mabuti pa, ganito na lang. Total, dalaga na naman si Xiaoyu. Hayaan mo na siyang turuan ni Shimen ang dapat niyang matutunan. Domingse, utang na loob naman. Pigilan natin sila. Sanchay, huwag ka na makinig kay Mitsuo. Alam na ni Shimen kung ano ang tama at mali. Hindi pwede. Hindi ko yata kayang sikmurahin na kasama ni Xiaoyu yung Shimen na yan. Paano kinabukasan niya? Domingse, nakikiusap naman ako. Pigilan mo naman si Shimen. Kasi Hindi niya pwedeng gawin yun. Sanchay, kahit F4 kami, meron kaming sariling desisyon. Ase, huwag mong sabihin makikialam ka sa kanila. hindi ko magagawa yun. Ase? Oo, sige, ganito na lang. Pasusundan ko sila para alam natin ang nangyayari. Okay ba yun? Ba't mo sila pasusundan? Ano ka ba? Ano ba ang akala mo sa kaibigan natin? Masamang tao? Pasusundan lang natin. Hindi natin sila guguluhin. Lay, ano sa tingin mo? Sigurado magiging maganda ang resulta. Kailangan ipakita natin sa kanila ang dapat na ginagawa nila. Domingse, sigurado ko bang sinusundan sila nung kinuha mong tao? Oo, sigurado ako. Ang kulit mo naman eh. Nakontak ko na sila, hindi ba? Sigurado ka ba talaga? Sinabi ng... Miss, room 602 please. Sige po ma'am, i-check ko lang. Available po ang room 602. 5,000 po a night. Cash po ba o charge? $5,000? Yes ma'am. Ako si Tamingse. Bigyan mo sa kanya yung room. Sige po, ngayon din po sir. Si Mr. Seaman ba naka-check-in sa room 601? Opo sir, nag-check-in po siya ngayon pero nagbilin po na lalabas muna siya. Miss, pwedeng pakibilisan lang? Yes ma'am. Hoy! Ano ka ba? Nasa kabila lang ng pader na to ang kwarto ni na Xiaoyu at Shimen. Tigilan mo na ang kalokohan mong yan. Kami ang may-ari nitong hotel. Hindi ito cheap na hotel. Kaya imposible mo sila marinig dyan. Talaga? Hindi ko umuwi sa inyo itong hotel at ito ay $5,000 a night, pwede na magdala ng babae ang kaibigan mo at kumuha ng ganitong kwarto. Bakit pa ganyan kayo mayayaman? Ano ba? Nakikipag-away ka ba? Lumabas daw si Shimen. Ibig sabihin okay pa si Xiaoyu. Dapat siguro puntahan ko na siya at pauwiin. Pero ang sabi naman ni Xiaoyu, pagbigyan ko raw siya. Ano sa palagay mong gagawin ni Shimen? Gagawin niya yung madalas niyang ginagawa. Ano? Ano ba yung madalas niyang ginagawa? Marami siyang inihandang sorpresa para dun sa babae. Yun ang dahilan kung bakit hindi makatanggi sa kanya mga yun.
Ah, anong klaseng sorpresa? Tulad halimbawa ng champagne, tapos magbibigay siya ng bulaklak at chocolate. Yun ba mga bagay na gustong-gusto ng mga babae? Sino yan? Good evening, sir. Hindi kami nag-order nito. Room 602 to. Sigurado ka bang dito yan? Excuse me, pero pwede bang pakicheck mo muna sa ibaba? Teka muna, sandali lang. Oo, tama ka. In-order nga namin yan. Pakipasok mo na lang. Salamat, sir. Sige, dito na lang. Hindi ba sabi mo marami siyang ginagawang sorpresa? Bukod dito, meron pang iba? Sandali ako na lang. Isa sa mga sorpresa ni Seaman. Salamat. Napakaganda. Ma'am, sir, baka gusto niyo pong sumayaw. Gusto mo ng soft drinks? Ano kaya ang ginagawa nila? Salamat. Siguradong nag-e-enjoy na sila ngayon sa obra maestra ni Seaman. Pero kung kada 3 minuto nagtatalo sila, tsak masisira ang gabi. Hindi ko alam na romantic ka rin pala. Pero Seaman, alam mo naaawa ko kay Sanchay. Kasi talagang inaalala niya ako, kaya nga sumunod siya sa atin. At nag-check-in pa sila sa kabilang kwarto. Oras na malaman ni Sanchay na nakipagtulungan ako sa yung i-set up silang dalawa, sigurado akong... Hindi lang naman setup ito. Nagde-date din tayong dalawa. Isa pa, hindi masama ang intensyon natin. Magpapasalamat pa siya sa'yo kapag Oh! Pumasok ka sa banyo! Doon ka tumugtog! Bakit ka ba ganyan? Palagi mong binabaling sa ibang tao ang galit mo. Hindi ko masaya itong hotel. May karapatan ka na manigaw. Hindi na ako makikipag-date sa'yo sa ganitong klaseng lugar. Buti pang kumain ng ice cream sa labas. Mura na, romantic pa. At sino ba may sabing nagde-date tayong dalawa? Sina Shimen at Xiaoyu at hindi tayong dalawa. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Ano rin ang ginagawa niyong dalawa rito? Sinusundan niyo ba kami? Shimen, huwag mo sabihing ideya mo to. Sanchay, pasensya ka na. Alam kasi namin kung magsiset kami ng romantic date para sa inyong dalawa, hindi naman kayo papayag doon. Kaya naman naisip ni Seaman ang ganitong ideya. Nakita ko magandang naisip niya kaya tumulong ako. Puro kayo kalokohan. Bakit kayo nagdidesisyon para sa amin? Xiaoyu, tinulungan mo siya para lokohin ako? Alam niyo, naiinis ako sa inyong lahat. Sandali lang. Nakakainis sila. Lumabas ka na, itigil mo na yan. Sige na, pwede ka na umalis. Ase, alam mo ginagawa ko ito para maging maayos ang lahat. Kaya lang, sinira mo ang diskarte ko. Huwag mo na nga akong sermonan. Ano na naman ba nangyari? Ayan, kapag bumalik si Xiaoyu kasama si Sanchay, ayusin mo na mukha mo ha. Kadarating ko lang. Dumiretso na ako dito dahil meron akong aayusin.
Sinabi sa akin sa reception na nag-check-in ka raw ngayong araw na to. Kaya naisip kong puntahan ka. Ba't nga pala nandito ka sa hotel? Walang ibang dahilan. Auntie, ako po nagaya sa kanya. Gusto ko lang po kasi makausap siya ngayon. Naisip ko pong baka gabihin kami. Kaya ako na nagaya sa kanyang pumunta rito. Ase, hindi lang isang beses kong sinabi sa'yo ito. Mahaba nga ang buhay natin. Pero hindi ibig sabihin habang buhay kang bata. Minsan ang buhay sandali lang din. Kaya wag mong sayangin ang buhay mo sa mga taong walang kwenta. Kung gusto mo, dito ka muna tumuloy sa hotel. Uuwi muna ako sa bahay. Mabuti na lang bago siya dumating nakaalis na si Sanchez at Xiaoyu. Kung hindi, lagot na. Sandali lang. Kailangan mo na palang umalis. Di ba nasa bahay ngayon si Sanchay? Baka abutan siya. Habang wala ako dito, may nangyari bang hindi maganda? Wala po, madam. Ihanda mo na ang pampaligo ko. Ngayon na. Opo, madam. Nakabalik na pala kayo, madam. Narito ang tsaa. Auntie Jade, salamat sa pag-aasikaso habang wala ako. Tungkulin ko yon, madam. Auntie Jade, ibiniling ko sa iyo na ikaw ang mag-asikaso nitong bahay at magbantay kay Ase. At huwag siyang pababayaang makipagkita sa kung sino-sinong babae lang. Binantayan niyo ba siyang mabuti para sa akin? Hindi siya nakikipagkita sa sino mang maraming babae. Wala naman siyang naging problema. Kaya wala kayong dapat alalahanin, madam. Tungkol naman doon sa babaeng nabanggit ko sa iyo bago ako umalis, ginawan mo ba ng paraan para mawala siya? Kung ang babaeng sinasabi ninyo ay si Shantai, kinausap ko na siya. At hingi ang kanyang serbisyo bilang personal maid ni Young Master. Auntie Jade, nababaliw ka na ba? Bakit mo pinayagan yung mangyari? Kailangan mo ipaliwanag sa akin ang lahat. Patawarin niyo ako, madam, sa hindi ko paghingi ng permiso at sa aking naging desisyon. Pero ang batang yun ay talagang napakasipag. Gumigising alas 5 ng umaga at nagtatrabaho pagdating mula sa school. Sa tingin ko, nagkakasundo silang dalawa. Palagay ang loob sa kanya ni Young Master at normal lamang iyon. Ano ang inyong sinabi? Pinabayaan niyo silang dalawa? Hindi ko yata kayang sikmuraing manira ng isang magandang relasyon. Isa pa, wala akong dahilan para gawin ang bagay na yan. Wala na akong panahon makinig sa iyong paliwanag. Auntie Jade, 60 taon na kayo naglilingkod sa pamilya namin. Dapat sana'y alam na ninyo na ang aming 2 anak ay hindi basta mga pangkaraniwang tao. Maganda ang kinabukasan ni Asip. At hindi ko papayagang sirain lang ng isang maruming babae ang buhay ng aking anak. Nasaan ngayon ang babaeng yon? Nasa guest room. Auntie Jade, paano nyo nagawang papasukin ang isang hampas lupa at maruming babae dito sa aking pamamahay? Aalis na ako ngayon din. Pero wag niyo sisihin si Auntie Jade. Sandali lang. Magkano ba ang iyong kailangan? Ano yun? Sa simula pa, kinakalaban mo na ako. Pera lang naman ang habol mo, hindi ba? Magsabi ka lang ng halaga. Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ng buo. Kapag nasa iyo na ang pera, kung maaari lang, layuan mo na ang anak ko. At kahit kailan, huwag ka na magpakita pa sa amin. Ang sabi mo dati, kulang ang 10 milyon. 50 milyon kaya? O gawin na natin 1 bilyon. Sabihin mo lang, magkano ba ang iyong kailangan? Madam, tigilan niyo na yan. Kung palalayasin niyo ang batang yan ngayon, hindi ko papayagang mangyari yan. Auntie Jade, alam mo ba ang iyong sinasabi? Alam na alam ko. 60 taong ko kayong pinaglingkuran. Maaaring nakalimutan na ninyo ang sinabi ng iyong ama bago pa man siya mamatay na maglilingkod ako sa pamilyang ito hanggang sa aking huling hininga. Bakit mo sinasabi yan? Anong ibig mong sabihin? Malinaw kong sinasabi. Kapag umalis ang batang yan ngayon dito sa bahay, hindi ko patatagalin ang buhay ko hanggang bukas. Pasensya na po. Salamat, Auntie Jade. Inaalala niyo po ako. Ang nakasimangot na mukhang yan, wag mong ipakita sa akin.
Isang sundalong aking asawa. Namatay siya noong World War II. Noon ay 19 na taong gulang ako. Ang ama nila ang nag-aruga at kumalinga sa akin para hindi ako mamuhay sa kalye. Kaya nangako ako, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Noong magbinata ang papa ni Naas, pinakasalan niya si Madam. At naging bunga nila sina Ma'am Cheche at Sir Dao Mingse. Maraming taon ding naging masaya ang buong pamilya. Kaya lang, habang ang kanilang negosyo ay lumalaki, lumalaki din ang pagitan ng kanilang Pinatungtong mo na naman ang maraming babaeng yan dito sa bahay. Sa buhay at reputasyon ng ating pamilya, wala ka na ba talagang pakialam? Hindi mo na ba naiisip ang kahihiyan namin ng iyong papa? Ano bang kinalaman nito sa reputasyon? Naghihirap sila ngayon kaya ako siya tinulungan. Ano dapat kong ikahiya? Ano bang palagay mo sa bahay natin? Paupahan o motel? Isang maruming babaeng walang matuluyan, dito mo patitirahin sa bahay? Hindi ka ba nandidiri? Anong ibig niyo sabihin? Kung meron kayong gustong sabihin, sabihin niyo na. Isa lang ang alam ko, na ang isang malinis at mabuting babae, hindi basta nakukuha ng lalaki ng gano'n na lang. Ma? galang ko lang ang aking buhay. Sinabi ko sa iyo, Mama, magpapakamatay ako pag pinalayas niya si Sanchay. Huwag ka mag-alala. Pangako ko yan. Auntie Jade, padalo ka talaga. Salamat, salamat. Pakausap naman kay Sanchay. Sige na, sandali lang. Shh! Tumigil ka na nga. Sandali. Yang master, kung ayaw mong pag-isipan siya ng hindi maganda ng iyong mama at pag-isipan siyang maruming babae, ayusin mo ugali mo. Maging magalang ka sa kanya. At sa kagabi na, natutulog na siya. Basta relax ka lang. Dito ako matutulog sa kwarto niya ngayong gabi. Pero kasi... Ay, shh! Sige na, umalis ka na. Hello? Simen? Hindi naman. Nagkasagutan daw sila kanina ni Mama. Mabuti na lang, nandun si Auntie Jade. Okay. Pupunta na ako dyan. Kung bumalik ng Reynang yan, hindi na muna ako pupunta sa bahay ni Naazu. Hindi naman yun ang punto ko, ano ka ba?
Baka nakalimutan mong nagtatrabaho si Sanchay sa kanila. Alam ko naman yan. Inaalala ko rin naman si Sanchay dahil nakakaharap na niyang Reyna. Bago umalis ang mama niya ng bansa, yung mga sinabi ni Sanchay sa Reyna, natatandaan niyo ba? Wala akong sinabi sa lipunan. At para sa mga mata ninyo, namumligaw lang ang katumbas ko. Pero isang bagay lang malinaw kung sasabihin. Ginagawa ko ang lahat para hindi ako maliitin ng mga tao. Alam nyo, ngayon ko lang nalaman para pala kayong walang pinag-aralan. Isipin niyo to. Ngayong bumalik na ang Reyna at natagpuan niyang kasama ng anak niya ng damong ligaw. At ngayon nakatira pa sa bahay nila. Masustroke siya sa galit. Ase, andito kami. Oh, Nakita niya na si Sanchay? Siguradong galit siya. Mas masakit siguro ang mga binitawan niyang salita. Anong plano mo ngayon? ano ba magagawa ko? Wala kang gagawin? Kung ako kay Sanchay, magagalit ako. Ang protektahan si Sanchay kay Mama, responsibilidad ko. Ano ang plano mo? Magiging maayos din na lahat. Pag-isipan mo yung mabuti, pare. Mama mo magiging kalaban mo. Hayley, anong masasabi mo? Ase, ano kaya kung lumipat kayo ng bahay ni Sanchay? Hindi yun pwede. Makikita pa rin sila nung Reyna. Tingin ko magandang idea yan. Pero makakapagtago ba sila? Hindi sila makakapagtago. Hindi nila matataguan ng Reyna. Bihin ni Mama. Hindi ko iwanan si Sanchay. Kung ginagamit man ni Auntie Jade ang buhay niya bilang pananggalang, papayagan niyo bang tumira sa bahay niyo si Shansai? Mas lalong mahihirapan si Sir Dao Mengze na iwan siya. Isa pa, oras na malaman ni Miss Chao Tse ang lahat tungkol dito, mas mahihirapan silang magkabalikang muli. Madam, naisip ko lang, maaaring ang dahilan kung bakit ayaw umalis at tanggapin ni Shansai ang pera. Hindi naman kaya ambisyon niyang agawin